just can't stop. You are the one. You're everything I want. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Call to live each day with faith again. Set my feet on solid ground. My soul secure, I won't be moved. You are my rock. You are the one. You're everything I want. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Call to live each day with faith again. Lord on high, your word will be my life. Hold my hand, guide me. You're the way, the truth, the life. Give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Call to live each day. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Call to live each day with faith again. Reason to smile. Reason to smile. Patuloy ka naming pinupuri at sinasamba, aming Panginoon, mula sa aming mga puso. Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon, sa dalangin may tugon. Dakilang iyong biyaya, ang pag-ibig mong alay, aking sinasaysay. Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon, sa dalangin may tugon. Dakilang iyong biyaya, ang pag-ibig mong alay, aking isasaysay. O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka ng lahat ng nilalang,
Panginoong Jesus, kay buti mo sa akin. Panginoon ng buhay ko, Diyos na makapangyarihan, aking kaligtasan. Pag-ibig mo'y di magmamaling, ang kabutihan mong alay, aking tinataglay. O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo sa Purihin ka aming Panginoon. ang kabutihan mo di magbabago habang panahon. Salamat sa pag-ibig. O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo. O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo sa akin. Panginoong Jesus, kay buti mo sa akin. Maraming salamat po, aming Panginoon Jesus. Alright, tayo po ay talagang pinagpala ng ating Panginoon. Ang gustong-gusto niya talaga na makikita na tayo po sama-samang nagtitipon upang itaas natin ang kanyang pangalan. Kaya yung galak po na nasa atin, galing po yan sa ating Diyos na buhay. Pag nanampalataya ka, diretso mo, pananampalataya mo. Hindi pwedeng biruan ngayon. Sinasabi ko to sa inyo dahil gusto ko maligtas kay lahat.
At imposible tayo maligtas pag ganyan ang ginawa po natin. Sa ibang church, sa kanila ligtas yung ganyan. Pero sa church natin po, imposible po. Sapagat tatandaan po ninyo, langit ang pupuntahan natin. At talagang sinasabi mismo ng Lord sa Matthew 7, makipot ang landas patungo sa langit, makipot ang daanan patungo sa langit. Kapag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, marami po tayong mapupulot na wisdom dyan. Halimbawa, may na-encounter tayong mga problems sa family, sa relationship, sa kaibigan, sa negosyo, sa hanap buhay, sa trabaho natin. Hindi, yung judgments natin magiging mas maayos kasi ang guideline na sinusunod natin yung salita ng ating Panginoon. Kaya nga po talaga dahil sa loving kindness ng Lord who never fails to give us mercies every morning, strength when we need it, and grace when we ask for it. Lahat po tayo, we pass through different storms in life. But had it not been for God's help, we would all have likewise perished in our affliction. God's word sustains us. Kung komportable ka, dahil maganda yung motibo mo, forget about it. Dahil ang salita po ng Diyos must stand. Yan po ay final and irreplaceable. You better set aside your motives and obey God's word dahil hindi po kailangan ng Diyos ng reasoning po natin. Ang kailangan niya yung ating pong pagsunod. I know a God who's merciful and kind, faithful and gracious. I'm the apple of His eyes, the thought that fills His heart every morning, noon and night. He loved me when I didn't care and was patient till I came running back into His arms. Look how He turned my life around, made me a shining star, His glory to reveal. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. Don't look too far to see how good He is. Just look at me.
from the miry clay, set my feet upon the rock. I'm standing in His righteousness. He took away my sin and shame, gave me a brand new name, His beloved and the redeemed. Look how He turned my life around, made me a shining light, His glory to reveal. And I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. Jesus is so good. Jesus is so good. He loves us so much. His grace is so great. His love is so deep. Jesus is so good. Jesus is so good. He loves us so much. His grace is so great, and His love is so deep. For I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. Sing the last chorus. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. And I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. Panginoon, minsan pa, pinupuri ka namin, dinanakila ka namin, itinataas namin ang pangalan mo, Panginoon, sa pagkakataon po ito. Patuloy, O Diyos, Ikaw po ang manguna sa bawat isa po sa amin sa dakilang gawain nito. Batin niyo po kami minsan pa mag-aaral ng mga salita mo. Hayaan mo Ikaw po ang kumilos sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Hayaan mo yung Holy Spirit mo na siyang, Panginoon, o God, na kumikilos kanina pa, ay maramdaman namin habang kami nakikinig ng mga salita mo. At dalahin ko, Panginoon, kung sino man na nanghihinay, patuloy mong palakasin. O sino man, Panginoon, o God, na walang kapayapaan, ibigyan mo ng kapayapaan. O sino man, Panginoon, na nawawala ng pag-asa, ibigyan mo ng pag-asa magmula sa araw na ito, Panginoon. Kung sino man, Panginoon, na may sakit, ay pagalingin mo sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon. Lord, wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay, Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, o God, na lahat ng aming mapapakinggan ay maintindihan namin nandito po'y tumimo sa aming mga puso't isipan, Panginoon, o God. Hayaan mo dumalo yung spirit of conviction sa bawat isa po sa amin, Panginoon, na pumasok kami sa lugar na ito na mahinay, lalabas kami na malalakas at renewed, Panginoon, o God. Patuloy, O Diyos, Ikaw po kumilos sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. And kiniklaim po namin ang victory sa aming mga buhay sa umagang ito. In your most precious and wonderful name, in the name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Isa po mapagpalang umaga po sa inyo po lahat. Kamusta na po kayo?
Unang-una, salamat po sa Panginoon for this opportunity, of course, na patuloy na tayo ginagamit ng ating Diyos na buhay. Ganyan po sa ating mong beloved Bishop, Louie at Pastor Norma, at sa lahat po ng ating po mga elders po na walang sawa na sumusuporta po sa atin. Linggo-linggo po yan, nandyan po sila. So alam ko po, we're all excited to hear the Word of God at alam ko merong special po na hinahain po ang Panginoon po sa ating ngayong umaga. But before anything else, syempre magbabasa muna tayo ng talata. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 1, verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and the Lord Jesus Christ, our hope. Ulitin ko, the Lord Jesus Christ, our hope. And our topic for today is entitled, Keeping the Hope Alive. Makakaupo na po tayong lahat. So brothers and sisters, malinaw po dito, sa sinabi dito sa talatang ito, na ito po si Apostle Paul, as being one of the commissioned by Christ, believe or naniniwala siya na si Jesus Christ po is the only hope of mankind. Amen. Now, pag sinabi po nating hope or pag-asa, naniniwala po ako that one of the existing problems of people nowadays ay walang iba kundi yung pong salitang hopelessness, yung kabaliktaran ng pag-asa or yung kawalan ng pag-asa. Ang iba, nawawalan po ng pag-asa pagdating sa finances. Bakit? Yung iba po nalulubog or nagkakalubog-lubog na po sa utang. Yung iba naman, nawawala ng pag-asa sa pagbabago ng asawa niya dahil sa sama na ugali po nito. At yung iba naman, nawawalan po ng pag-asa pagdating po sa karamdaman. Na ang tagal mo na may sakit, hanggang ngayon hindi ka pa rin gumagaling. While mostly po, nawawalan po ng gana sa mabuhay sa mundo. Nawawalan na ng gana kumain, nawawalan na ng gana magtrabaho, pati mag-ministry, nawawala na rin po ng gana. Pati nga magsimba, nawawala na rin ng gana eh. So sa lahat ng ginagawa po niya ay nawawala na po siya ng gana. That is why ang result often leads to depression, anxiety, and worst is suicide. That is all because of hopelessness. So meanwhile, I remembered yung pong storya po ni King Saul. He was instructed by God, take note to wait for 7 days. Kaya lang ang problema, ito po si Saul, nainip po siya. Kaya nawalan po siya ng pag-asa as he cannot wait for Samuel, kay Prophet Samuel anymore. Hindi niya na maintay. Kaya ano po ginawa niya? Nag-alay po siya na hindi naman po siya dapat mag-alay. But unfortunately, right after mag-alay po siya, biglang dumating ngayon si Samuel. Since ito po si King Saul became hopeless, and could not wait any longer, pinangunahan niya ngayon ng Diyos. Kaya ano nangyari? Ang sabi ng Lord sa kanya, hindi ka na maghahari sa iyong sambayanan, kundi kay King David o kay David ko na ibibigay ang kaharian. Imagine that. At ganyan din po ang nangyayari sa ibang tao. Kapag nawalan po ng pag-asa at nainip, ay pinangungunahan na po ang Diyos. What about the Israelites? When they went out of Egypt, inahabol po sila ng mga chariots ng mga Egyptians. Nung makita po nilang dead end na, wala na silang pupuntahan, nowhere else to go. Ano nangyari? Nawalan din po sila ng pag-asa. At katulad nila, ganon din po tayo minsan. Pag dead end na, no way out na, madalas po ang tao nawawalan din po ng pag-asa. Kaya ano po ang nangyayari? Bumibigay po yung pananampalataya at paniniwala po sa Diyos. So instead, we continue to break through. Hindi na yun po ang ginagawa ng iba. So to make matters worse, ang iba po gusto nang tumalikod sa ating Panginoon. At yan din po ang nangyari sa mga Israelita. Brothers and sisters, ang linaw ng binasa po natin sa 1 Timothy chapter 1, verse 1. The Lord Jesus Christ is our hope. Ulitin ko, the Lord Jesus Christ is our hope.
He is the hope of the nation. He is the hope of the whole world. Ang Diyos lang po, no more, no less. Ang Diyos lang po ang pag-asa po natin. Hindi po ang tao, hindi po ang pera, hindi po ang talino mo, hindi din yung lakas mo. Si Jesus Christ lang. Wala nang iba. Ang linaw nung talata eh. Dahil siya lang po ang pwede nating asahan. Kaya nga po sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 21, who through him believe in God who raised him from the dead and gave him glory. So that your faith, so that your faith and hope are in God. Ang linaw. So that your faith and hope are in God. Now kanina, Jesus Christ is our hope. Meaning in His humanity, siya po yung pag-asa po natin. Dahil siya po yung nagbuwis ng buhay, alang-alang po sa atin. But in His divinity, God is our hope. Ang Diyos po ang pag-asa po natin at wala na pong iba. Kaya nga blessed is He whose hope is in Jesus Christ. At mapapalad po yung taong walang ibang pag-asa kung hindi ang inaasahan lang kundi ang ating Diyos lang. Kaya nga sinabi po ng Bible, mapapalad po yung mahihirap. Sapagkat yung pong mga mahihirap, walang bang inaasahan niya kundi ang Diyos lang eh. Alam niyo mga kapatid, hindi po masarap maging mahirap, pero masarap pong umasa sa Diyos. Pero, mas masarap, pinagpapala ka na, sa Diyos ka pa umaasa. Kaya alam po kasi kung minsan, alam nyo po, ito po yung nagiging dahilan kung bakit hindi po tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Why? Alam kasi ng ating Lord kapag tayo minsan pinagpapala ng husto, kung minsan hindi na tayo umaasa sa Kanya Sa blessing na tayo umaasa, ang iba po hindi ko naman nilalahat. And however, one of the major problem is yung pong unti-unting namamatay po ang pag-asa ng ibang tao. Or yung pong nauupos yung pag-asa po ng ibang tao. Hanggang sa mamatay na lang po ito. Kaya nga po ang tanong, how are you going to keep your hope alive? Para hindi po itong mamatay ng tuluyan. In John chapter 5 verses 2 to 3. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. Ang sabi ng talata sa bandang huli, waiting for the moving of the water. Ano po mapupuna po ninyo? Kapag sinabing umaasa, yan po ay marunong mag-antay. Amen. Dahil hindi ka po pwedeng umasa na hindi po tayo mag-iintay. Kaya yung lahat po na mainipin, wala kang maaasahan po sa Diyos. Pero yung lahat na hindi naiinip at naghihintay, titiyakin ko sa iyo, may maaasahan ka sa Diyos. Mag-antay ka lang. Dahil ang Diyos po ay Diyos ng pag-asa. Amen? However, what kind of waiting ngayon ang kailangan natin gawin in Romans 5 verses 3 to 4? And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance. Sabi mo sa katabi mo, perseverance. And perseverance, character. Sabi mo sa katabi mo, character daw. And character, ano kasunod? Hope. So, ibig sabihin, from perseverance to character, from character to hope. So, sa madali sabi, the result or the product of character is hope. But the bottom line is still perseverance. Ibig sabihin, magkadugtong po ang perseverance tsaka ang hope. Hindi ka pwedeng may pag-asa ka na wala ka naman perseverance. Sapagkat ang hope, nandoon po ang paghihintay. Kapag naghihintay ka, kailangan meron kang perseverance or pagtsatsaga o pagpupursigi. Meaning, matyaga kang naghihintay para masabing umaasa ka. Amen. So, lumilitaw, yung pong mga hindi po matyaga maghintay, ibig sabihin nun, nawawalan ka na ng pag-asa. Dahil ang tunay po na umaasa, buong tiyaga kang mag-iintay. Kaya lang ang tanong, mga kapatid, how long is the waiting period? John 5:5.
Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Para nagulat kayo, bigla kayong tumahimik, 38 years. Pag sinabi natin 38 years, this is a lifetime. Para dun sa isang tao has been sick, lying in bed, paralyzed, while waiting para gumaling. Just imagine, 38 years. Nag-intay po yung tao bago siya pinagaling ng Diyos. Now, hindi ko po sinasabing ganito po katagal tayo mag-iintay, pero depende po sa Diyos yan eh. Kung paghihintayin ka ng Diyos na matagal, wala po tayong magagawa po dyan. Basta wag ka lang mag-inip. Wag ka lang sumuko maghintay. Ang gagawin mo lang, maghintay ka lang na maghintay. At naniniwala po ko, pag matyaga ka, nag-iintay, ay siguradong may darating po sa'yo. Dahil ang nag-iintay ay umaasa po yan. Kaya nga, ang unang process ng pag-asa ay yung pong paghihintay. Now, talking about waiting, it can be sooner or later. So, maaari matagal, maaari mabilis. Ang waiting period, depende sa ating Diyos. So, in other words, pinapakita lang po ng Lord na kaya ka nawawala ng pag-asa. Ang iba po kasi, because of the waiting period, pati nga yung proseso. And once we get tired of waiting, wala ka ng pag-asa. Tapos na ang pag-asa mo. Brothers and sisters, once na naghintay ka, sagarin mo na. Lubusin mo na. Nag-antay ka na lang naman din eh. Di sagarin mo na. Intayin mo na ng gusto. Dahil ang Diyos po ang pahala sa iyo. Dahil lahat po na naghihintay, meron ka maaasahan sa Kanya. Moreover, in John chapter 5 verse 7, sabi po rito, the sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me. Meaning to say, habang tayo po'y nag-iintay, ay pinakikita po ng Diyos, intentionally, yung iba po na nag-iintay ay mas nauuna kaysa sa atin. Sila, sinagot na. Ikaw, hindi pa. Sila binebless na, pero ikaw, hindi pa binebless. Yung iba, pinagaling na, ikaw, hindi pa rin magaling. So kapag ganun, quiet ka lang. Quiet lang tayo. Huwag kayong kikibo, sapagkat yun po talaga ay pinapakita po sa atin ng Diyos. Dahil tinitignan po ng Lord kung maiinggit ka sa iba, kung mag-iintay ka pa, kung sasama ang loob mo, or kung magre-reklamo ka. Kapag tayo po'y naghihintay, tapos daldal ka ng daldal dyan, reklamo ka ng reklamo, we are not gonna get anything from God. Why? Because of complaints and murmurs. All the more, we will have a longer period of waiting. Mas humahaba, hindi lang natin napapansin. And perhaps, kaya po siguro tumagal ang paggaling po na itong taong ito, dahil reklamo siya ng reklamo. Mamaya malalaman niyo kung bakit. Siguro lagi niya sinasabi, pambihira, kung kailan malapit na ako. Tsaka naman may mauuna na naman sa akin. Kaya anong gagawin niya? Balik na naman siya, antay na naman siya ulit. Pagbalik niya, may mauuna na naman sa kanya. Kaya reklamo na naman siya. Ano sabi niya? Wala kasing nagdadala sa akin. Wala kasing nagdadala sa akin. O di ba nagre-reklamo siya? At naniniwala po ko na isa po sa nagpapatagal po sa ating pag-aantay ay yung pong reklamo ka ng reklamo. Kaya, wag na wag kayong magre-reklamo habang nag-iintay. At lalong, wag po tayong maiinggit doon sa mga nauna po sa atin. But rather, be happy for them. Dapat maging masaya tayo para sa kanila dahil iniisip mo sa susunod, ako naman ang i-bless na Lord. Nauna ka lang sa akin, pero sa susunod ako naman. Lord, ako naman ha. Lord, ako naman ha. Binigyan mo na siya, naniniwala ko, ako rin i-bless mo. All we have to do is wait for our turn. Ibig sabihin, meron pong oras para sa atin. Hintayin mo lang yun. Darating yung para sa'yo. Moreover, in Romans 8:24-25, for we were saved in this hope. But hope that is seen is not hope. Ulitin ko. But hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees?
Verse 25. But if we hope for what we do not see, take note, but if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Kapag ang pag-asa po natin daw ay nakikita, ibig sabihin, hindi ka umaasa dahil nakikita mo. Ano po ibig sabihin nun? That means, ilagay mo na po sa iyong isip, sa isip po natin, na kapag sinabing pag-asa, yung inaasahan mo ay hindi mo nakikita. Pero, meron. Yung inaasahan mo, hindi mo nakikita literal, pero meron yan, darating yan. Kaya nga huwag kayong mawawala ng pag-asa sa paghihintay, sapagkat yung tunay na umaasa ay umaasa ka sa bagay na hindi mo nakikita. Katulad yan, naniniwala tayo na ibe-bless po tayo ng Lord, pero hindi mo nakikita ang blessing. Tama or tama? Hindi natin nakikita to, pero alam mong meron. Kaya tayo umasa. That is why all the more na hindi mo nakikita, all the more na dalukan dapat umasa. Dahil yun po ang tunay na pag-asa. Umaasa ka sa isang bagay na hindi mo nakikita. Sa mga may sakit, pinag-pray ka, uminom ka ng gamot. Pero wala kang nakikitang improvement. Take note, wala kang nakikitang improvement. But rather, ang mas nakikita mo pa po, lalo pa po yatang lumalala. Kapag ganun, huwag kang mawala ng pag-asa. All the more na sumasakit yan, mas lalo kang umasa. Dahil ibig sabihin nun, yung hindi mo nakikita na healing ay darating po sa'yo. Kasi ang karamdaman po ay nakikita mo nadarama mo, pero doon ka umasa sa hindi mo nararamdaman, nakagalingan, doon ka umasa dahil yun po ang tunay na pag-asa. Ang iba, mag-a-apply ka ng trabaho. Kapag hindi pinatawag, hindi tinawagan, o hindi nag-email yung company sa'yo, ay wala nang pag-asa. Mukhang hindi na yata ako tanggap. Ganun na kaagad. Brothers and sisters, once na hindi ka pinatawag, hindi ka in-email, hindi mo nakita, mas lalo kang umasa. Or otherwise, i-redirect ka na pala ng Diyos sa mas magandang trabaho, sa mas malaki ang sweldo, sa mas may oras ka para sa Diyos. More often than not kasi sa worldviews, umaasa tayo madalas dahil nakikita po natin yan ng worldviews But I just want you to know na mas nalulugod po ang Diyos sa isang tao na talagang wala po siyang nakikitang pag-asa, pero umaasa pa rin po siya. Mas nalulugod ang Diyos sa taong ganon. Hindi mo nakikita, pero umaasa ka. Alam mo, one day, darating yung inaasahan mo. Kaya nga sabi po sa 1 Corinthians chapter 9, verse 10, or does he say it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt. This is written, that who plows should plow in hope, and he who threshes in hope should be partaker of his hope. Ano po ibig sabihin? We need to plow in hope. Ibig sabihin, kayo rin. Pagtrabahuhan po natin yung pag-asa natin. Brothers and sisters, the paralyzed man who was sick for 38 long years. Sa book of John chapter 5. 38 years po yan. Kumakayod, pinoplow niya po yung kanyang pag-asa. 38 years po siya nakikipag-unahan. Pumunta sa Pool of Bethesda. 38 po siyang nagpapakuha ng tao para lang dalhin siya sa Pool of Bethesda. Ibig sabihin yung time tsaka yung effort ay nando doon. Ano po mapupuna po ninyo? Although he was hoping, but he was also doing an effort. Nag-effort yung tao. Why? Dahil ang umaasa po ay kumikilos po yan. If you're familiar with the story of Hannah, baog po si Hannah, pero umasa siya na magkakaanak po siya. Kaya anong ginawa niya? Nag-fasting, tsaka nag-pray po siya. Nag-effort po siya. Kaya ano nangyari? Nagkaanak po siya kahit baog siya. Meaning to say, ang umaasa, kinakayod mo ang inaasahan mo. Merong action involved.
Kaya nga, di ba, sinabi ng Diyos, di ba, huwag pakainin ng tamad. Papaano ka kakain kung tamad ka? Ganon din ang pag-asa. Kakayurin mo yan. Unfortunately po kasi akala kasi na iba, pag sinabing pag-asa, hintay ka na lang, okay na, walang darating sa iyo pagka ganon. Para kasi one tamad, nag-iintay ka doon sa bunga bumagsak. Brothers and sisters, ang umaasa, pupunta ka kapag may fasting, pupunta ka ng Sunday service, a-attend ka ng GBS or makikinig ka ng GBS. Pag merong SFD, mag-o-online ka, mag-tune in ka. Ibig sabihin nun, nag-e-effort ka. Alam nyo po, meron po sa atin dito kapatiran. Kahit malayo, mainit, minsan 40 o more than 40 degrees ng araw. Mahal pa ang pamasahe. Pero umaaten po sa atin, naalala ko sa Cuneta pa nga yun eh. Nagtsatsaga, nakikinig. Naglalakad lang yun. Wala pang pamasahe kung tutusin. Why? Because they are plowing their hope. Meaning, kumakayot po tayo doon sa inaasahan natin na umaasa tayo na i-bless po tayo ng Diyos. The problem is yung iba po kasi tinatamad eh. Gusto asa lang ng asa. Brothers and sisters, tell you what, if we get lazy, wala po tayong makukuha sa Diyos. Bakit? Ayaw nating kumayod eh. If I were you, kumayod ka. Kung gusto mong may makuha sa Diyos, kayurin mo yung pag-asa mo, pagtrabahuhan mo yung pag-asa mo para i-bless ka ng Panginoon. And furthermore, in Luke 18:1, then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart. Ang sabi, pray and not lose heart. Ano ibig sabihin? Meaning, pray and 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 pray. Hanggang hindi mo nakukuha, pray ka pa rin hanggang sa makuha mo. Ibig sabihin, huwag kayong magsawang manalangin ng manalangin ng manalangin ng manalangin ng manalangin. Kapag hindi pa dumadating, ibig sabihin nung inaasahan mo, umasa ka pa rin talaga at lalo ka pa mag-pray. Magugulat ka one day. Darating sa iyo yung inaasahan mo. Bakit ka po sinabi? Hebrews 6:18. That by two immutable things in which it is impossible for God to lie. Hindi po sinungaling ang Diyos. Imposible magsinungaling po ang Diyos. That is why while we are waiting, we should keep this in mind. Imposible magsinungaling ang Diyos. Dahil siguradong darating ang sinabi niya sa akin. Kahit wala akong nakikita, mag-iintay ako. Dahil hindi po sinungaling yung Diyos na kilala ko. Now, bakit po imposible sa Diyos magsinungaling? 2 Timothy chapter 2, verse 13. If we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. Just imagine, kahit hindi ka natapat, pero tapat pa rin yun. Kaya hindi po siya sinungaling. Ibig sabihin yung salita niya. Meaning to say, tuto pa rin niya kung ano sinabi niya sa'yo. Kung ano pinangako niya sa'yo. Pag sinabi niya, pagagalingin ka niya, pagagalingin ka niya. Pag sinabi niya, pagpapalain ka niya, pagpapalain ka niya. Pag sinabi niya, palalakasin ka niya, palalakasin ka niya. Hindi po sinungaling yung Diyos na kilala natin. At kahit minsan, pasaway na nga tayo, pero tinutugon ka pa rin ng Diyos eh. Why? Para malaman mo lang at pakita sa'yo na ang Diyos ay hindi po sinungaling. Pero hindi po ibig sabihin na binebless ka, nalulugod po ang Diyos sa'yo. Kaya ka lang binebless ng Lord para patunayan sa'yo na hindi po siya sinungaling. Na kahit unfaithful or faithless po tayo, ibibless ka pa rin. Kaya lang, in Deuteronomy 28:15, but it shall come to pass, if you do not obey the voice of the Lord your God, pag hindi ka daw sumunod sa boses ng iyong Diyos, to observe carefully all His commandments and His statutes which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. Ibig sabihin, pag hindi ka sumunod ay hindi ka pagpapalain. So, para mapatunayan lang sa'yo na kapag sinabi niya, ay sinabi niya, at hindi po niya babawiin.
Kaya mas lalo ka dapat umasa sa sinasabi po ng Diyos dahil ang Lord po, kapag sinabi niya, sigurado po, natutuparin po ng Diyos yan. Amen. Umasa ka lang. Kaya nga po, sabi sa Hebrews 6:18, we might have strong consolation who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. Ang sabi ng talata, hope was set before us. Ano ibig sabihin? Talagang dapat lang tayong umasa sa Diyos. Ibig sabihin, nakaset sa atin, nakahanda sa atin, nakaredy sa atin. Yan, pag-asa na yan. Wala kang ibang gagawin kundi umasa na lang dahil nakaset ka pala sa pag-asa. In fact, in Lamentations 3:25, the Lord is good to those who wait for Him. Ibig sabihin, ang paghihintay at pag-asa natin ay siyang katunayan na tayo po ay naniniwala na mayroong Diyos po talaga. At ang Diyos po natin ay hindi po sinungaling at tutuparin po yung lahat ng sinabi niya. Kaya nga sinabi sa Luke 18:7, and shall God not avenge His own elect who cry out day and night to Him, though He bears long with them? Brothers and sisters, dito po sa talatang ito, kung ito pong unworthy judge who feels no constraint of right and wrong is compelled sa pamamagitan po ng persistence just to deal justly sa isang helpless na tao doon po sa widow, how much more will God answer your prayer? Papaano pa kaya ang Diyos na sasagutin yung panalangin mo? Judge lang to, nakopel siya, napilitan siya. Bakit ko po sinabi? Brothers and sisters, I believe that God will give His support for His chosen ones, for His children when they are right. Hindi siya katulad nitong unjust judge na ito that needs to be persistently annoyed. Kinukulit siya ng widow para lang ibigay niya yung request, yung tulong na hinihingi sa kanya ng babae or ng widow. Brothers and sisters, although there are times na kapag humingi ka sa Lord intentionally, pinagtatagal ng Diyos. Dahil tinitignan niya kung aasa ka pa rin at maghihintay ka pa rin. Bakit? Dahil nakaset na nga po tayo dyan sa pag-asa na yan sa ating Panginoon Kaya pag tumatagal yung hinihingi mo, samantalang dapat nandun na, nakuha mo na. Alam mo na ibig sabihin yan. Pinag-iintay ka ng Diyos at tinitignan ng Diyos kung aasa ka pa rin or hindi. Amen. Now, sino-sino po dito may inaasahan sa Lord? Taas ang kamay. Yung matagal na, hindi pa dumarating. Lahat tayo, sama nyo na ako ron. Pati ako meron. Brothers and sisters, naniniwala ako once na nasa Lord tayo umasa. Kahit matagal, you just have to look unto Jesus. Magugulat ka, it is worth the wait. Worth it yung pag-aantay mo, magantay ka lang. Ang problema po kasi na ibang tao, kasi kapag nagtatagal, bumabaling po tayo kung saan-saan. Ibig sabihin, nawawala po yung focus natin sa pag-asa natin sa Diyos na sa Kanya nanggagaling. Brothers and sisters, we need to focus on Jesus Christ. Bawat isa po sa atin na nandirito, kung ano ang gusto mo, kung ano yung kailangan mo, asahan mo na. Even though ang nakikita mo, madalas negative pa nga Kuminsan, kapag umaasa ka magkakapera ka, ang darating sa'yo utang. Kapag umaasa ka na gagaling ka, lalong manghihina, lalo ka may mararamdaman. Pag umasa ka na magkakasundo kayo minsan ng asawa mo, lalong sasama ugali niyan. Kapag umasa kang papayat ka, lalo kang lolobo. Parang ako yata yun Tigilan na kasi yung kakakain, di ba, para pumayat. So, ibig sabihin, huwag mong tignan yun. Remember, ang pag-asa, hindi mo nakikita yan. Kaya kapag ganyan, lalo kang umasa. Ang tanong bakit? Dahil ang umaasa ka sa hindi mo nakikita, pero meron at meron at meron at meron at meron. Kahit hindi ko nakikita yan, meron yan, darating yan, meron yan. Kaya nga sinabi sa Hebrews 6:19, this hope we have as an anchor of the soul. Ano ibig sabihin? Katulad po ng anchor na umahawak po sa barko safely in its position. Which tayo, our hope is in Jesus Christ. So, it guarantees our safety while yung anchor po ng ship or ng barko goes down to the sea. Di ba nilalagay po yan sa ilalim po ng dagat? Pero yung anchor po ng Kristiyano goes up to the heavenly sanctuary. Kanino?
walang iba kundi kay Kristo. Sa barko pa ilalim, sa atin pa itaas, kay Jesus Christ yung angkor. Kung mapapansin po ninyo, bakit po may angkla po ang mga barko? Para yung barko po hindi po ma-shake, hindi po tangayin ng alon kung saan-saan. Meaning, yung pag-asa po pala natin, ang siyang pinaka-angkla po natin, ng soul po natin, ng kaluluwa po natin, na nakakabit po tayo sa Diyos. For us not to lose our way and not to be tossed by the sea. Dahil patuloy tayong umaasa sa Diyos. I know that some of you, you're very much affected sa nangyayari sa buhay mo. Dahil hindi ka na umaasa or nawawalan ka na ng pag-asa. Ibig sabihin yan, inalis mo na yung angkla mo sa Diyos. Ganyan po ang nangyayari sa kaluluwa po natin, baka hindi nyo alam. Kapag nawawala ang pag-asa, ay nawawala ang angklangan natin. We are not connected with God anymore. Kaya ano po mangyayari? We will lose our way and we will get lost. Pero ang sabi po sa Isaiah 40:31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Yung lahat daw ng umaasa at nag-aantay sa Diyos, pirming bago ang kalakasan mo. Yung nag-aantay, pirming bago yan. I-renew ng Panginoon yung strength mo. Nandun, pirmi kang malakas dahil alam mong mayroong kang inaasahan sa Diyos na buhay. Yung umaasa ka, nakakapagpalakas po yan, nakakapagpasaya po yan, nakakapagpatibay po yan ng pananampalataya para kang agila na mas mataas pa, lumipad sa bagyo. Ganon po dapat tayo kapag natuto tayo umasa sa Lord, ang taas mong lumipad. Mas mataas ka pa kaysa sa bagyo mo sa buhay. Lumulubog yung negosyo mo, mas mataas ka dyan. Ayaw gumaling ng sakit ng anak mo, mas mataas ka dyan. Someday, pagagalingin ng Diyos yan in Jesus' name. Natanggal ka sa trabaho, mas mataas ang lipad mo dyan. Umasa ka lang sa Diyos at papalitan ng Diyos na mas maayos yan at makakapaglingkod ka pa. Ibig sabihin yung pag-asa mo ang siya magtataas na magtataas sa'yo para kang lumilipad. At yung kumpiyansa nasa iyo. Dahil alam mo na hindi mo man nakikita pero inaasahan mo na may darating sa'yo. Brothers and sisters, meron nga sa atin dito ang tagal nag-antay sa anak. Take note, ang tagal nag-antay magkaroon ng anak. For so many years. Pero sa kakaasa at kakaantay, ngayon buntis na yung asawa. Bakit? Dahil buhay po ang pag-asa po nila. Binuhay po nila yung pag-asa po nila. Hindi niya hinayaang mamatay, kundi patuloy sila nagantay at umasa na someday darating yung hinihingi nila. Kaya kung sila tinugon, how much more tayo? Huwag mong hayaang mamatay yung pag-asa mo. Panatiliin mong buhay ang pag-asa mo sa Diyos. Siya po yung bahala po sa atin. And most of all, ang sabi po ng Bible sa Romans 5:5, now hope does not disappoint. Ang pag-asa daw ay hindi po nagdi-disappoint, hindi nakakadismaya, hindi nakakawalan ng gana, hindi nakakadiscourage, but rather, ang hope po ay nakakagana, nakakalakas, nakakapagpasaya ulit. Brothers and sisters, you will never be disappointed once your hope is in Jesus Christ. Hindi ka madi-disappoint. That means, yung lahat ng umaasa ay hindi ka mabibigo. Dahil yung lahat ng umaasa, makukuha mo ang inaasahan mo in God's perfect time. That is why from now on, always bear in mind, to keep your hopes alive. Panatiliin mong buhay ang pag-asa mo. Praise the Lord. Ngayon pong gabi, napakinggan po natin kung papaano po tayo aasa sa ating Panginoon. Na kahit kung minsan nagtatagal, hindi po natin nakikita na nandyan na,
pero naka-anchor pa rin po dapat ang ating pong pag-asa sa ating Panginoon. And once your hope is in Jesus Christ, you will never be disappointed. But meanwhile, to all our first-time viewers, alam ko po na marami po sa inyo at talaga nawawala na po ng pag-asa. But the Lord would like to tell you na wala po tayong ibang aasahan kundi siya lamang po. Once you accept Him as your Lord and personal Savior. Kaya lang po ang tanong sa paano pong paraan. And that is to believe in the gospel of Jesus Christ for you to be saved. Pag sinabi po natin salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, ang sabi po rito, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So malinaw po na sinabi po ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po, ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? So please listen to me again sa lahat ng mga first-time viewers po natin. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved. Ulitin ko, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan. Death, burial, and resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kaya lang the question is believing enough? Or pag tayo po ba'y naniwala, wala na tayong gagawin. Pag tayo nanampalatay, tutundok na po tayo doon. Doon na po tayo matatapos. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon so hindi sumundod sa gospel ng ating Panginoon? O sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Hindi po tayo matatapos sa believing lang or sa pananampalataya lang. But rather, once you believe, you need to obey the gospel of Jesus Christ. But the question is, how will you obey? In the book of Acts chapter 2 verse 38, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, for as long as nandoon po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang-unang step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po'y babautismon sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Kasi madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yun yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, nung ating po regeneration. Sa madali sabi, tayo mababago na po na nabanggit po sa book of Romans chapter 8 verse 11, gayon din po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers po natin, lahat tayo may kahinaan. Ang hirap po magbago pag sa ating po mga sarili lang. Minsan magbabago tayo ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2, 3 buwan. Sa susunod na panahon, bumabalik po tayo sa dati. Why? Sa ating sarili lang. But you know what? Once you have the gift of the Holy Spirit in you, or the Holy Spirit mismo, yan po yung tutulong po sa atin para makapagbago ng lubusan. At yan din po yung tutulong po sa atin to overcome all our weaknesses and to overcome all the works of the evil forces of darkness in our lives. Mga kapatid, yan din po magpapaalala po sa atin na makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong ito ay kailangan maganap po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ.
So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo. Please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, nandiyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayo tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism or otherwise. Nandiyan po ang ating FB page. Pwede po kayo mag-iwan ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. Sa pagkakataon po ito, mga kapatid, bilang pagtatapos, muli tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Yuko natin mga ulo. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful message na binigay niyo sa amin na patuloy, O Diyos, na we need to remember na wala kaming ibang aasahan kundi ikaw lamang, Panginoon. We need to keep our hopes alive, and our hope ay walang iba kundi ikaw lang, Panginoon. At hayaan mo sa aming pang-araw-araw na buhay, lahat ng aming mga napakinggan ay maipamuhay po namin, Panginoon. And Lord, we look forward sa susunod na linggo na ituturo mo po ulit sa amin, Panginoon, at patuloy basbasa mo ang bawat isa po sa amin for the rest of the days. Maraming salamat. We claim the victory in our lives today in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory.